Kung ang niece ninyo ay anak ng kapatid ninyong namatay na, definitely she's entitled to inherit the share of her deceased parents, no, by right of representation. Ngayon, ay kailangan magkaroon muna kayo ng, sabi ko na, nagkaroon na ng subdivision o partition. Ay dapat kung ano na pag-agrihan ninyo sa partition ninyo, yun dapat ang inyong susundin. Okay? Kasi kung hindi po kayo magkakasundo, ay korte na po ang inyong pupuntahan dyan. Sabi mo, magdemandahan kayo. I hope mapag-isip-isip po ninyo yun, because ang pumunta po sa korte ay hindi po maganda, no? Kasi that will be adversarial. So, ang suggestion ko is that ang maganda dyan ay magpabulutan kayo. Do it in a lottery. So, halimbawa, yung lot 1, lot 2, lot 3, lot 4, no? Yung nakatoka na yan sa kanya-kanyang mga years. Okay? Including yung son mismo na supposedly ay para sa kanyang magulang na namatay na. So, kung ano yung mabunot ninyo, that should be followed. At kung ito'y may written agreement na kayo sa partition, then that should be implemented. Sino man sa inyo will be bound by that agreement. Okay? So, yun dapat ang inyong gagawin kaysa yung hindi kayo magkakasundo at pupunta kayo sa korte. Medyo madugo po ang pagpunta sa korte, bukod sa magastos, ito po ay, sabi nga natin kanina, adversarial po ito at very stressful po. Kaya mas mabuti na magkaroon muna kayo ng tinatawag nating partition agreement, kasi po lahat naman po talaga ng mga heirs ay gusto na yung kanilang maparte ay prime property, malapit sa highway o malapit sa kalsada, no? Or sa corner lot, ay hindi naman po pwede yun, because yan nga po magkakaroon talaga ng problema. So para maiwasan yan, ay magkaroon na lang kayo ng lottery at palabunutan. Okay? Kung sino yung makabunot ng lote na subdivide na, basta importante doon, equal sharing kayo, assuming na wala pang last will and testament ang namatay. Okay? Hanggang dito namang at maraming salamat. Lamang na ang may alam sa batas.